What's up? What's up? Good evening sa inyong lahat. Today, wala tayong ganap ngayon. Ano tayo? Magbabalita tayo. First na yan natin, babalita is ano na nangyayari sa Pinas. Alam naman natin, no? Eh, lahat naman sa atin, lagi nagpe-Facebook. Updated kayong lahat. So, una natin ibabalita yung about sa Meralco, no? Okay. Ano ito? Um, Meralco wants to what's this? Meralco wants to regulate all unregistered solar panels. Safety purposes. Wala nang usap-usapan agad. Ano na agad? Tawag dito. Tignan na lang natin ano yung safety na sinasabi nila. Kung na-apply ba sa kanila. Di ba? Tingnan niyo, ito yung mga wires sa streets ng Philippines. Spaghetti wires. Wala na agad usapan. Mga ano to, mga alam nyo na anong dahilan ba't kailangan nila i-regulate yun. Dahil mababawasan yung kita ng Meralco, wala na pang bulsa yung mga buhaya, at saka matututo yung tao na maghanap ng paraan, no? Paano makabayad sa mga buhayang gobyernong to. Okay, tapos na tayo dito. Next naman tayo dito sa DTI. DTI wants small businesses to pay for permits in all advertisements, promos, social media post. Okay, lahat ng online seller at saka iba-iba pang may business sa Facebook or through all social media platforms. Aray ko, kailangan ng permit, no? Bago makapag ads. Aray ka talaga. Humahanap ka ng paraan, no? Okay, una Meralco ngayon permits, no, sa mga business. Naghanap sila ng paraan paano sila alam niyo na, makapagbulsa. And then, last but not the least, okay. Okay. Binance. Just in Binance website now accessible through Philippines. Bakit? Okay, explain ko sa inyo. Si Binance kasi naban na ito. No, naban na to sa Philippines. At ngayon, nakabalik si Binance. Okay? Anong connect nito sa mga buhaya? 'Di ba, merong mga mali-malitang pera. Hindi pa nabawi 'yon. Hindi pa nahanap. Nasaan na? Sino may hawak? Ngayon, paano nila 'yon mako-convert through clean cash? Ito yung sagot. Through crypto. Okay, yung pera ngayon, ipapasok yon sa Binance. At saka, syempre, may kickback na naman si Binance dun. No? Doon pa lang, isipin na agad, na-ban na si Binance. Kasi nga, hindi na re-regulate, maraming kumikita dito ng mga traders, iba pa. And then, suddenly, bumalik. Pwede nang gamitin ulit si Binance. Ma-access na ulit sa Google or saan man um, internet, no? PLDT, Converge. Hindi na-access yan dati or last week, last month. Hindi na-access. Ewan ko ngayon kung ma-access na. Kasi na-news naman na bumalik na si Binance through Philippines ISPs again. Ngayon, masyadong there's something fishy. Ano yun? Ba't biglang bumalik? Papasok yung pera, malamang. Dan ipapasok yung pera para hindi masilipan kung saan ito idadaan, saan ito ilalabas. Kasi nga, alam nyo, yung crypto kasi, ang daming paraan dyan para yung uh, illegal illegal na pera magiging clean yon. Labas kasi noon pwedeng i-trade, and then mga ilang buwan ilalabas yon, no? Ilalabas sa ibang bank accounts. Pwede kasi yon.
At may bigay dun sa mga kung saan yun ilalabas, no, ng mga bangko. So saan man, ay, and, magulong isipin, no, para magulo siya isipin. Pero ano kasi, ano naman dahilan bakit biglang bumalik si Binance dito sa Pilipinas? Ang daming traders sa ibang bansa. Kukunti lang naman yung mapepera niya dito. Tawag dito, yung magiging kita niya doon sa mga traders sa Philippines. No? Kasi yung mga traders kasi sa Pinas, kahit na-ban to sa Philippines, na-access din naman nila through VPN, yun. So, hindi kailangan ganitong nangyari. Ayun. Mali-maliit ang pera yun. Ilang billion yun. No? Ilang billion yung ano yun? Laundering. Paano ba tawag doon? Laundering cash. Launder money. Okay. Tingnan nyo ha. Sige, para ano. Akala nyo, iniisip ko lang. Tingnan natin yung comments. Ito. 'Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Wait. Naka-studio mode pala ako. Okay. Wait, hinahanap ko yung, ito yung comments. Uy, mapapublic yung comments. Hindi na lang. Bahala na kayo mag-isip dyan. Basta, yun na yun. Yung mga buhaya, maghahanap na ng paraan. Paano may labas yung yung tawag dito, pera. Ayan lang, oo. For money laundering, alam na this. Ito pa. Kahit di mag-re-enter yung Binance sa Pinas, nagagamit din naman. Ito na nasabi ko. Nagagamit through VPN. So, ayun na nga for today's video. Sana may nalaman kayo, no? Na ninanakawan na naman tayo. Ninanakawan. Ay, hindi pala ninanakawan. Nakaw na yun eh. Kumbaga, ano na yun. Lilinisin na lang, no? Para magamit na yung pera kung saan man nila gagamitin. Alam nyo na saan nagagamitin sa 2028 elections. Okay, ito lang mga mensahe ko para sa inyo, no? Sa lahat ng mga tao dyan. Mga brad, sir, ma'am, kuya, ate, uncle, auntie. Mga sir, lahat kayo. Alam nyo naman ano nangyayari sa Pinas. Nasa atin yung kapangyarihan, no? Yung brilyante. Nakabaliw. Nakabaliw talaga. Ewan ko sa inyo. Ano mga buhayan to? PM nyo nga ako dyan kung baka may buhaya dyan. Isang pitik naman dyan. Kahit 1 Bitcoin lang. Babush.